walang nakukulong o walang nafa-file na kaso o laganap dahil ang problema sinasabi sa akin ng DOJ, yung mga bansa kung saan sila dinadala ay hindi pareho ang ating batas or kulang ang ating pagmamasid. Having said that, pasensya na po, shortcut ko lang yung aking ilang dekadang advokasya. Mula sa paggagawa ng dokumentaryo at pag-i-interview, hindi pinapakita ang muka, ng mga biktima ng pangangalakal sa pamamagitan ng mga illegal recruiter, ng mga sindikato na dayuhan na may mga tanggapan dito. Kaya immigration, importante yan. At marami. Kaya ang mga sindikato, hindi lang ngayon natuklasan. 1970s, 80s, nandiyan na sila. And I'll go to that later in another question for the DOJ, for the immigration as well. So, may I know, OIC Secretary Frederick, talaga bang double D ang Frederick mo or wrong spelling kami? Double D, okay. Sige. Okay, Frederick Vida. May I know, sir, I need to tell me the truth. Yes. If my law is useless, I want to know. Because they told me my first law had no fangs, so I had to revise it. If it's useless, tell us our laws are useless so that we will revise it or we will look into the implementation in our oversight function so that we can help each other improve it. Yes. The important is the bottom line. In terms of statistics and figures and lives saved. Yes. Yes. May I know? Yes. So, the structure now and the status. Yes. Thank you. Thank you very much, Madam Your Honor. We have our new Executive Director, Attorney Hannah Manalili. She's at the end of the She would be more astute and Hear your voice first. Yes, of course. First time I'm meeting you. Yes. Even if you're new. Yes. Thank you. Kung ano lang po ang alam ninyo tungkol, because are you new in the department or you've been there for a long time? I've been with the department for almost 3 years. Okay, so you're familiar with the law. Yes. And I'd like to hear from your ED, but I would like to hear from the Secretary. Basically, many initiatives have been done by the Department of Justice, being the co-chair of the Interagency Council. We maintained basically this Tier 1 ranking. So we maintained it for the past 10 years. So basically, pag Tier 1, ipaliwanag mo para, kasi hindi naman lahat nakakaintindi Tier 1. Ibig sabihin, maigting ang ating batas or ating pag-implement or pareho? Pareho po. Yung ating pong batas at ang ating masugid na inisyatibo para maproteksyonan yung mga dapat proteksyonan. May mas mataas pa ba na tier? Ito na po ang pinakamataas. Okay, masasabi natin, kung hindi ko ginawa yung batas, nagyayabang pero kailangan sabihin yung totoo. Kung di natin ginawa yung batas noong 2010 at inamendahan noong 2012 or 13, ay hindi siguro tayo Tier 1 ang ranking. Sigurado po yan. Bakit parang ang dami pa rin nabibiktima? Sige. Anyway, you continue what you're saying. Thank you. Ang balakid na malaki po dito is yung enormity of especially po yung social media po ngayon. These are new challenges, no? That we continue. Ang problema po yung tulad po ng paglabag sa batas, laging kailangan mas creative sila. So we need also to be creative and to be adaptive so that we will be able to challenge yung mga bagong modus para maiakma natin sa batas. May I... Hindi, gusto ko marinig ang tinig mo. Okay. Kung, hindi, okay lang kayo, bago at bata yung sekretaryo. Okay lang po. So, sa pagkakaalam mo sa batas, ay nakatulong, pero may bagong... Ang mga challenge po ngayon, yung deepfake po, hindi na po natin alam kung yung talagang lumalabas na materyales ay hindi ho tunay na individual. Yan po ang mga nagiging Aking kasabatas noong 2010, syempre hindi pa ganito ang digital platform. Ay hindi ka ako sigurado kung sinama ang pagtatraffic, pangangalakal sa online. Pinapacheck ko ngayon. Baka dapat ay hindi pa. Kasi sinulat ko yun, 1998, na ipasa ko. Look at how long it is. 98 ko ginawa or 99.
nung bago akong senador, unang termino, na ipasa ko, nung pangalawa kong termino, na iribas ako sa ending ng pangalawa ko or baka sa simula ng aking pangatlong termino. I mean, ganong kahaba. Kaya that's so close to my heart. And I still hear about abused and trafficked persons. At saka hindi ko ginawang anti-trafficking in women and children. I believe it's in person. So pati ang mga lalaki kasi, pati LGBT, pati mga lalaki na bibiktima dito, hindi lang babae at bata. So you pass it on to your ED already? Okay, thank you, Secretary. Bago lang si ED or nag-usap na ba tayo, ED? Bago lang po as Executive Director, Your Honor. Okay. With the permission of the OIC Secretary, magandang hapon po, Mr. Chair and Honorable Senator Lauren Legarda. First of all, we affirm that the law is very useful, and in fact, it is one of our strongest suite, our legislation. Isa po ito sa mga nire-recognize sa ASEAN at globally na malaking bagay sa pagsugpo ng human trafficking ng Pilipinas, at karamihan po sa ating mga karatig bansa, ating mga ASEAN neighbors ay tumitingin po sa kung paano ginagawa ng Pilipinas ang pagsugpo ng human trafficking, at nanguhuna po doon ay yung ating batas. At kinoconfirm ko po then, Your Honor, na kasama po sa amended 2022 law na qualified trafficking when it's trafficking in persons committed with the use of information and communications technology. So, malaking bagay po na nakita na ng ating mga legislator ang wisdom sa pagpataw ng mas mabigat na parusa kapag po ginagamit ang online platforms sa pag-commit ng crime of trafficking. I-clarify ko lang, no? Kasi syempre, noong 2010, wala pa yung online. And then, I revised it to amended, expanded. Noong 2022 ba, na-revisa namin? Yes, Your Honor. Baka ibang batas yun na magko-complement. It's the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 po. Yun ang pinakahuli pong amendment. So, ulit natin. Okay. So, sinama na yung online. Sinama na po. Could you just so that we can have the legislative history but also give it to us. So, may I request the original law, ano yung butas? Tapos, alam ko yun actually, walang fangs masyado. In-expand ko 2013 yata. Yes, Sino ang nasa DOJ noong mga panahon yun? Anyway, tapos, mahaba ang panahon, 2022, wala ako dito noong 2022, na-expand natin further. Yes po. Ang pangangalakal pagbebenta sa online, sakop niya. Yes po, Your Honor. Pero pag aabuso, pag hinuhubaran ng mga bata, hindi yan. O sinakop ko ba yon? O sinakop ba namin yon? Or kung hindi siya na padala sa ibang bansa at online lang ang pagbebenta, nasama ba yan? Your Honor, nasama po sa 2022 amendment, at para mas palakasin pa po at patibayin ito, pinasa rin po ang Republic Act 1190 or the Anti-OSAIC and CSAM Act na layunin talagang tugunan yung issue ng online sexual abuse and exploitation of children. Kasi yun ang alam ko na ipasa yung parallel law. Pero sa pangangalakal, dati kasi, noong 2010, yung una ko, 2007 pa nga yata, ay physical na pangangalakal. Pero tama si OIC Frederick Double D. Okay, at ba ako na ano sa spelling, ay iba na creative ways, maaring mga lakal na hindi physical na dinadala. So, I want to read that provision in 2022 to ensure na, pero sure kayo nag-i-implement. Yes, Your Honor. Yung pangangalakal, maski hindi dinadala yung bata kung saan. Yes po. Sigurado po. Bata, babae, lalaki, LGBT, whatever. Yes po. Kino-consider pa nga po na napakataas na antas ng human trafficking at mapapatawan po ng life imprisonment kapag ang biktima po ay minor de edad at ito ay ginawa sa pamamagitan ng information and communications technology. Hindi sa OSAIC ito, sa expanded anti-trafficking. Yes, Your Honor. So, para lang sigurado tayo, merong mahirap na magulang na bola at hindi naintindihan, na hindi naman daw kasi mahahawakan yung anak, ay binenta, may bayad sa pagkuha ng letratong hindi maganda, sabihin mo ng ganon. At napakita yung letrato sa isang customer o dayuhan at nagbayad sa
I don't know, yung middleman, masasakop po yun o hindi? Sakop po. Okay. So I feel good na nasakop nung expanded. Then maybe you can give us ano pang butas ng batas o baka naman sa implementasyon ang naging problema. So, can you give us some figures or the challenges na sinasabi ninyo na dapat pang gamutin at ilan ba ang mga bata o biktima na na-save natin dahil maigting na implementasyon ng ating batas? Thank you. With the permission, I will continue with the response to the question. So, unang-una po, gaya ng nasabi kanina, meron po tayong matibay na mga batas or legislative framework na hindi lamang nagpapataw ng parusa doon sa actual na gumamit po ng material or nag-consummate ng crime of trafficking. Pinapatawan din po natin ng parusa yung mga nagpa-facilitate or yung kumikita sa pamamagitan ng pag-traffic. So, napakalaking bagay po nito gaya nung sa issue nung trafficking sa Pogo Hubs dahil napapailan po natin ang kaso, hindi lamang yung nag-employ o yung talagang management nung Pogo Hub, but gayon na rin po yung mga lessor ng property at yung mga kinikilalang nag-facilitate or nagpakilala or nag-recruit. So, isa po yun sa mga layers na sinisiguro natin na lahat ng mga sangkot doon sa krimen ng trafficking ay mapapatawan ng parusa. Doon naman po, yes ma'am. Salamat at binanggit nyo ang Pogo dahil dalawa sa pinakamaigting na advocate laban sa Pogo ay nandito ngayon, yung chair at saka si Sen JV. Maari po nyong ikumpirma sa amin, tama ba o mali, na ang network ng criminal syndicates ng Pogo ay trafficking syndicates din at hindi lang gambling. Hindi lang illegal gambling, pero ito'y mas malalim pang sindikato na ginagamit ang sindikato ng online gambling pero sa pangangalakal ng mga tao, whether face-to-face or live na dinadala or ginagawang slaves or ginagawang subject for online exploitation. Just to validate what we learned in hearings of the previous years. Yes, Your Honor. We confirm actually hindi lamang po trafficking na crime ang involved sa mga sindikatong ito. Base sa aming investigasyon at yung mga report na natatanggap sa pamamagitan ng ating mga victim survivors, meron din pong ibang krimen na ginagawa ng mga sindikato gaya ng money laundering, torture, murder, kidnapping, and illegal detention. So, sanga-sanga na po yung krimen na ginagawa ng mga sindikato sa likod ng krimen na ito at nagiging isa yung trafficking sa mga ginagamit nila para makakuha ng mas maraming tao at mas mapilit sila at malagay sa sitwasyon na sila mismo yung gagawa ng krimen para dito sa mga nagtatagong sindikato na ito. Ilan na po ang inyong nasakit ng mga persons, regardless kung bata, babae, or what, sa pangangalakal? Your Honor, sa 2024 data po namin, lumalabas na more than 2,000 victims of trafficking have been rescued. And this year, as of September 2025, nakakabahala po yung numero ng mga na-repatriate na biktima ng trafficking sa ibang bansa. More than 800 po as of September 2025, which represents triple the number from last year. So, isa po ito sa mga malaking isyong kinakaharap natin. At marami pa po, no? Alam ko po, marami po sa ating mga senador at ating mga opisyal ng gobyerno ang nakakatanggap ng report na humihingi ng tulong na masaklolo. So, marami pa po tayong natatanggap na impormasyon at report para po magpa-rescue ang ating mga kababayan. Anong mga bansa ang red flag, so to speak, na dapat ingatan natin na dinadala ang mga traffic victims live? Ibig sabihin, talagang sila ang pupunta. Pangalawa, anong mga bansa ang customers pag sa online abuse pero trafficking din sakop ng ating expanded na batas?
Your Honor, regarding po doon sa trafficking ng ating mga kababayang Pilipinos, particularly yung mga forced and exploited for criminality or scamming, meron pong 3 bansa sa Asia na nangunguna. So ito po ay fina-flag namin sa Bureau of Immigration na maigting pong pinapatupad ng ating border control and management para po mapigilan dito pa lamang po sa ating bansa sana na hindi na sila makalabas dahil nga po sa ating recognition na pag nakalabas na po sila ng bansa, mas may limitado po ang ating enforcement and jurisdiction. So, closely po, we're coordinating with the Bureau of Immigration to constantly monitor this information at gawin na rin po yung mga red flags ng mga maaaring maging biktima ng human trafficking.